Magandang gabi po sa aking mga kababayan Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo naran ngayon dyan sa mundo. Ah, Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na si Sir Raboy, si Ma'am Elizabeth, tapos si Sir Hero. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ngayon ang ating topic ngayong gabi. Itong tungkol kay Rodrigo Roa Duterte na kinasuhan na po siya. No? Parang natutuwa po tayo kasi hindi na siya immune. Ano na siya ngayon? Pwede na siyang makasuhan. Meron po tayong video, i-play ko lang po para maintindihan natin. Siguro karamihan po sa inyo rin, napanood na rin to. Pero i-play po natin yung video. At ito po si Ma'am Castro. Si Ma'am Franz Castro. Siya po yung nagreklamo kay Duterte. Play lang po natin yung video. Sobra na po ito kung on national TV, sa social media, ay magbabanta siya sa buhay ng isang tao o isang mamamayan. So, it has to stop. Dapat tumigil na siya sa kanyang ginagawa. Dapat matuldukan na ang mga pagbabantang ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang nais mangyari ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa paghahain ng reklamong grave threats laban sa ex-president sa Office of the Prosecutor sa Quezon City. Ito ay sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaugnay ito ng mga pagbabantang ginawa umano ng dating presidente laban sa buhay ng mambabatas sa isang panayam. Ayon kay Representative Castro, ginagawa lamang nito ang trabaho nitong pagbusisi sa 2024 proposed national budget, kabilang na ang kontrobersyal na confidential funds sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Kaya sineseryoso nito ang matinding pagbabanta na anyay nataon pa habang ipinagdadalamhati ang pagpanaw ng kanyang ama. Tiwala ang Council ng Mambabatas na si Attorney Antonio Lavinia ng Movement Against Disinformation matutuloy ang kaso dahil wala ng immunity from suit ang dating punong ehekutibo. Yan po, wala na siyang immunity, no? Hindi na siya pwedeng kagaya ng dati mayabang, no? This is about accountability. Si President Duterte has gotten away with so many things when he was president kasi may immunity siya from suit. First time we're holding former President Duterte accountable for his actions in a Philippine court. Bukod dito, iginiit din ng Teka lang po, andito na si Sir G's. Ipakyat po muna natin tapos i-play natin uli yung video. Pakyat po muna natin. Sir G's, andyan na po kayo, di ba? Okay, play po natin, ituloy natin yung video. Sa pang-abogado ni Representative Castro na si Attorney Rico Domingo, sa pamamagitan ng reklamo, matutukoy ang kakayanan ng judicial system ng bansa. Ito ay pagsusubok sa judicial and prosecutorial system natin. Kung gaanong ka-epektibo o hindi ka-epektibo ito. Umaasa ang kampo ng mambabatas magbubunga pa ng mas maraming kaso laban kay dating Pangulong Duterte ang kanilang hakbang, lalo na anila ang mga biktima ng pag-abuso sa ilalim ng dating administrasyon. Tingin natin magbibigay ito ng tapang sa mga kapwa ko Pilipino. Ito man ay may katungkulan or mga pangkaraniwan nating mga kababayan na to come out. Kung mapatutunayan ang reklamo at mahatulang guilty si dating Pangulong Duterte, posible itong magmulta ng hanggang 100,000 piso at makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Nagpasalamat naman si Congresswoman Castro sa mga kasamahan at sa liderato ng Kamara dahil sa alok na seguridad at suporta para sa kanya. Samantala, ayon naman sa dating legal counsel at tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo, walang legal na basihan ang inihaing reklamo ni Representative Castro at propaganda lamang umano ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yan po yung ating yung video. Sir, ano po masasabi nyo dito? Si Panelo? Panelo lusot yan eh. Ano? Palusot yan. Palusot po si Panelo. Palusot na lang yun.
Eh, wala ata si sis best friend, sir, no? Saan kaya? Wala nga rin sa kabila rin eh. Pero Elisa nandyan ah. andito si si Ma'am Elisa Si Bill. Elisa nandyan. Akyat po kayo, ma'am. Pag-usapan natin to. At saka iba pa, di ba? Yung iba pa. Nandun pa sa kabila, kay attorney pa. Nandun kay Kainso. Ano yung topic po doon, sir? Ano yung topic nila? Yung tungkol sa yung tungkol din kay Duterte na kung ano-ano nga pinagsasabi. Kung ano pinagsasabi. Palagi naman po siya. Yung tungkol sa confidential fund ng anak niya. Galit Oo. na galit. Nanggagalaiti, di po ba? Oo, nagagalaite. Nawawala na nga siya. Nawala na yung, kagaya ko Nawala parang na sa- na-high blood, di ba, sir? Pag nawawala sarili. Sabi ko sa comment ko, observer. Opo. Sabi ko nawala ng knowledge power ni Duterte, kultado na utak. Ano na siya? Kung ano na sinasabi eh. Kung ano-ano na yung sinasabi. Parang ano na nga po, di ba, sir? Parang may sira na siya, no? Matanda. Parang may tiwang na. Oo. Alam mo yung tiwang na yun. Naiintindihan mo tiwang? May may trililing na parang gano'n. May tilil. Kasi nanggagalaiti na siya eh. Galit na galit. At saka iba ang mga figure niya. Parang sir, napansin ko parang may makapal yung makeup, no? May makeup na lang siya nun. Ang kapal na makeup. Pag pumikit na yan, baka mapagkamalan ng Ay, parang bangkay na nga po, sir eh. Parang bangkay na siya. Nako, ayan, pa siya, buhay pa siya, kinukuha na siya ni Hindi, at saka pag pinakikinggan ko yung nila eh. Kaya nga si Atty. Enzo, sabi pa ito si Duterte, paulit-ulit. Sinasabi lang yung 25 million, sinasabi ng 125 million eh. 25 kaya nga. million ng 25 million. Parang sir, tapos binabakapan na lang siya nila Panelo, ni Kibuloy. Si Di po Panelo ba? nga yung niya. Hindi ba, usapan natin yung pagkakademanda sa kanya, di ba? Po. Si Panelo, wala namang sinabing abogado yan eh. Wala nang naipapanalong kaso yan eh. Kaya nga. Puro talo. Pero sir, pag magaan lang ata yan eh, yung libel. Lang po ata, di ba? Hindi, ang libel magaan. Piyansa? Lang yan. Hindi. Pero pagka online, pagka 6 na buwan yan, 6 na buwan ba o 6 na taon? 6 months to 6 years. Kaya lang merong piyansa, sir. Kaya pera. At least pagka natuluyan ka, madudungisan ang pangalan mo. Kaya nga po. Wala na po yan. Makakapal na sila, di ba? Kahit... Hindi, ako sa tingin ko. Kaparis niyan. Inumpisa ng Makabayan Black ng pagdemanda. Baka yung mga biktima nung patayan nung nakaraang siya pang nakaupo. War on drugs. Pagdemanda rin yun. Yun nga yung kasi pero sir, nakakatakot kasi pag meron pa siyang mga tauhan na nagagamit eh. Di bale, wala na siya immunity. Pero pag mademanda siya, baka rumesbak sa mga pamilya ng na nagdemanda. Yun yung Kasi kasi kinakatakutan ng mga iba dahil lalo na pag medyo mahihirap din. Iba walang kakayanan. Okay si Ma'am Franz kasi meron siyang yung representative, maraming bodyguard yan. Hindi mo pwedeng galawin yan eh. Dahil pag ginalaw mo yan, pag ginagalaw niya yan, antimano, siya ang suspect. Alam diba? na kaagad na, kaya nga po. Person of interest na siya kaagad, di ba? Big time na yung mga yun eh. Paano naman yung mga yung mga nakatsinelas lang, yung mga pamilya ng mga nakatsinelas lang, di ba? Yun, tapos takutin lang nila yun. Nagpipigil din ng mga yun. Kaya nga po sir eh. Tatakutin na naman nila eh. O kaya, ganun yung style nila eh. Anuhan ka ng pera. Pag hindi mo tinanggap, tatakutin ka. Pag hindi yung pa talaga tukhang, di ba sir? Ganun yung style nila eh. Kaya... Ayaw po ang makyat ni Elisa. Wala. Hindi pa tatapos siguro sir doon eh.
Ganito na yun. Ah, tapos na po. Kaya kay Kainso eh. Tapos na po yung sa kabila. Patapos. Patapos na. Si Kainso, ang sipag po, no? Sir, Oo, masipag talaga. Ano yan Oo. yung lagi-laging, basta may nasagap siyang nasagap siyang balita. Live na kagad eh. Walang oras-oras yan eh. Oo. Nag-live na kagad siya. Kaya kung minsan mahirap tiempuhan ng live niyan. Ni Dahil Kainso. walang oras eh. Oo. Parang 24/7 siya. May trabaho ba siya, sir? Abogado yun. Parang yung trabaho niya na vlogger nila siya, no? Kasi, kasi maghahanda ka pa ng setting mo. Sa tingin ko, kung oras niya, na kukonsumo na siya pagbablog, di ba? Sa pag-bablog. Mula umaga hanggang gabi. Pero ano naman po, sir, kasi gusto nilang, di ba, yung kabunyog, nangangampanya sila, di po ba? Kumbaga siya, dahil siyempre, inaano niya yung bunyog, kaya kailangan niyang magpapatuloy siya pagbablog. Para tumayo yung bunyog. Sir, si Sir Toto sa senador, iboboto ko po yun dito sa Japan. Toto Kauseng? Opo. Kasi dito po sa Japan pala, hanggang lang kami, senador pataas. Hindi na pwede pababa. Hindi kami makaboto dito ng pababa. Senador pataas lang? Opo, senador. Siyempre, sa ibang bansa. National senador. Lang kayo, national. National. Yung pababa, yung mga barangay captain, hindi na namin maboto. Mga gobernador. Hindi na pwede mayor. Congressman din na kayo. Hindi na po. Ano ba yung papasukan nung kabunyog? Ano po ba yun? Party list? Ano siya? Party list. Hindi kami pwede makaboto dito. Hanggang lang kami, senador pataas lang. Yung pangalan ng party list niya, Bunyog. Bunyog, di ba? Bunyog party list. May mga walang kakwenta-kwenta po mga party list, di ba? May mga agimat party list. Hindi, ganito ang dyan, server eh. Opo. Ganito ang sistema ng tawag nito, yung party list eh. Kaya tingnan mo yung party list ni Revilla. Ni Ramon Revilla. Ramon diba, Revilla. Party list niya ni Agimat. Agimat party list. Nakita mo yung Agimat na ba? Hindi po. Wala ko narinig. Ang sistema ng mga yan, palibasa mayayaman ng mga yan, halos buong Pilipinas dapat ang magbubuto sa mga yan eh. Yung party list buong Pilipinas yan para senador. Opo. Ngayon, itong mga mayayaman na party list, ang ginagawa kasi ilan na namang porsyento ang dapat mong panalo dyan, 800,000 yata. Nakaboto. Pwede ka na eh, pasok ka na eh. Pasok ka na. 800,000 votes yata, pasok ka na eh. Ngayon, ang sistema nitong mga mayayamang party list, yung area ng halos nasasakupan lang nila, doon sila nagpupukpok ng kampanya. Parang si Ramon Revilla. Yung laki-laki ng Cavite, di ba? Yung Cavite, tinatad niya yun ng niya. Party list ganun. Kaya ganun pala. Pero sa ibang parte ng Pilipinas, hindi naman kilala yan. Kaya nga po. Kita mo sistema yon. Lahat ng party list ng mayayaman, ganun ang ginagawa. Sa area lang na malakas sila, doon sila bumabanat. Kasi 800,000 lang kailangan eh. Kaya nga po. Yung kabunyog po, dapat doon din sila sa lugar na malakas sila. Di po ba? Si Bunyog naman, buong Pilipinas sila nangangampanya, hindi pa rin umabot. Kasi Kasi wala pera eh. Pera ba yun? Wala pera eh. Ganun ba yun? Kailangan... Ang politika rito sa Pilipinas, pera-pera lang. Pera lang. Kaya pera-pera lang. Wala na tayong magawa sa bansa natin pag ganyan, sir, di ba? Talaga. Pero pera lang po. Pera-pera talaga rito.
Sayang yun. Pag napera ka, panalo ka. Mm. O kapares ngayon, Mm. hindi ba nabalitaan dyan? Ano May po? bagong survey yung OctaArt. Mm. May bagong survey. Oh. Hindi mo pa Kanin- nakikita? Hindi pa po. Sir, ano po yun eh? Di ba yung survey, ano yan eh? Private company yan eh. Bayaran lang yan eh. Di ba, sir? Bayaran na ngayon. Kanina may lumabas na survey. Alam mo ba ang lumabas? May isa mang posisyon wala sa Wala? listahan nila. Puro Ay. puro mga Marcos. Puro Marcos, Tsaka Duterte. Hindi isa mang oposisyon wala. Wala. Matatawa ka eh. Naku po. Kanino po ba yung hawak? Yung, si Sir Bad yung magaling dyan sa PR eh. Si Sir Bad. Survey na yan, binabayaran yan. Hmm. Binabayaran yan. Ayaw ko kung sino ang nagbayad. Yun Siyempre yung... sila. ang problema niyan, sir, yung binabayad nila, pera din natin eh, di ba, sir? Ayun. Siyempre saan ka manggagaling yun? yung nakukurakot nilang pera, yun ang ibabayad nila, no? Ay, naku. Ang problema na, sir, kasi pag wala po tayo mapagpilian, di po ba? Ayun yung problema natin. Pag botohan, tapos yung mga ano na lang, pare-pareho na lang mukha natin yung nakikita, wala na tayong mapagpilian, di yari na po tayo. Di po ba, sir? Kahit na hindi ka bumoto, kung sino yung nandoon lang sa dalawa na yun, kung parehong mga Duterte, di yari na tayo. Di po ba? Walang nagsidating Nandyan lang po ata yan. Na meron po, 7 sila dito eh. CCTV, sir. Na CCTV, 7. CCTV lang. Eto po sana masundan na itong reklamo or sana makasuhan na si Duterte. Hindi, ako ang ano ko diyan, pananaw ko diyan. Mayroong magkakasong iba eh. Tingnan mo. Sana nga po masusundan. Sana sila Sir Trillanes po, di ba? Magkasuhan nila tong si Duterte. Dati kasi presidente siya, walang magawa eh. Hindi, antemano, pinadala nila yung video nung mga pinagsasabi ni Duterte tungkol doon sa AJK. Doon sa ICC. Yung confidential pan ginagamit siya sa pagpatay ng tao. Pagpatay ng pagpatay nga po ng mga kalaban ng bayan. Ang ginagamit niya doon, ginamit niya yung confidential pan sa pagpatay sa mga kalaban ng gobyerno. Kalaban nila, hindi kalaban ng bayan. Kalaban nila. Diba? Kalaban po nila. Yun yung nakakatakot. Kasi yung documentary po ni Mato Bato, na napanood ko po pag sinasabi niya, nung una, yung mga masasamang tao yung pinapatay nila. Nung huli na, napapansin niya parang iba na. Kaya kumalas na siya kasi parang yung mapagtripan lang ng mga Duterte, pinapapatay. Nung bandang huli, yung personal na kalaban na nilang pinapatay. Kaya nga po, sabi niya. Yan din si Las Cañas. Si Las Cañas, ano pala niya yun? Police, no? Tapos si Mato Bato, parang ano lang, na-recruit lang nila na yan, no? Tapos natuto siyang pumatay ng tao. Karumal-dumal, sir. Mahirap daw po pala pumatay yung unang patay, pero masasanay ka rin. Yun yung sabi ni Mato Bato eh. Parang kung ano kasi, pagka nasanay ka rin, para mangangatin na yung kamay mo sa pagkalabit ng gatilyo eh. Tsaka hindi, sir, yung pera. Pag nakapatay sila, binibigyan sila ng pabuya ni Duterte. Yun nga po yun, siguro yun, yung confidential funds. Di po ba? Pera ng bayan, yung ginagamit nila. Ayun na po. Alam naman natin lahat ng mga Pilipino, di ba? Karamihan po alam naman na pumapatay talaga si Duterte. Kaya lang yun, ayaw magsalita ng mga kababayan natin kasi rin sila, akala nila yung mga masasama lang talaga pinapatay. Yan nga po talaga dapat hindi mo payagan yung taong pumatay, sir, di ba? Pag binigyan mo kasi ng power, yan, nag-iiba yung tao.
siguro sa una, yun yung gusto nila. Pero nung huli na feel nila yung power, no? Kaya ayan, pag maka-ano ka nila, maging kalaban, papatayin ka na lang. Kaya, pero po, dapat managot, no? Si Duterte, panagutan niya. Sinabi niya naman, sa pagmamahal niya raw sa Pilipinas, kahit na yung kaluluwa niya, ibibenta niya sa demonyo, di po ba, sir? Sinabi niya yun. Ayan, sinisingil na siya. Kaya buhay pa siya, parang kalansay na, bungo na, no, sir? Parang patay na yun. Oo. Oo, parang iba na. Nilalagyan na lang siya ng maraming makeup eh. Tapos may tililing na magsalita eh. Iba na yung dating. Mayroon na talaga. Oh, Kung mapakinggan mo yung mga sinasabi doon kanina sa Isiminay, paulit-ulit na eh. Oh. Bakit pa kasi mayroong SMNI? Ayan pa yung hindi, yun lang naman kasi ang istasyon na doon siya nagpapa-interview sa Isiminay. Kaya nga po sir. Dapat lahat yun, naman ng istasyon, medyo hindi niya kursunada eh. Meron pa pala ako sir napapansin, nakikita niyo po ba dito? Itong yung ano natin. Nakikita niyo po ako, ito yung nakabukas sa yung TV. Press release bringing healthcare closer to the grassroots. Bongo. Ilang araw na po ito na dito sa Senate. Pampabangunan ng pangalan niya. Kaya nga po. Itong groundbreak healthcare na to, pera to ng Pilipino, pera natin yan eh. But ina-attach nila yung pangalan nila. Tingnan mo, akala mo talaga siya nagpagawa eh, di ba sir? Pag hindi marunong nito, yung pampabango ng pangalan nila yan. Oo nga, ang problema po sir, pera natin eh. Yan alam mo yan, yung mga ganyang pagka may project silang ganyan, yung tarpaulin na nakalagay doon, mas malaki pa sa project na pinagagawa nila. Kaya nga po sir. Mas malaki pang tarpaulin sa project na pinagagawa. Sir, andito po si Sis Arlene Ralios in the house. Tagal natin hindi nakita si Sis Arlene. Hello Arlene. Good evening. Gandang gabi sis. Tagal mo nawala. Hindi ka namin nakita. Ayan, nandito na siya. Okay lang kaya sila doon sa ayan po yung hagdan. Sis, kung gusto mo umakyat. Nandiyan po yung hagdan sa taas. Kaya Sir Rabuy. Siya yung... si Sir Gis kasi... sir, hindi kayo marunong mag-copy, di ba? Copy, paste. Hindi ako marunong eh. Yun nga lang. Hindi marunong si Sir Gis. Si Sir Rabuy, ayan andyan pa ba si Sir Rabuy? Parang nawawala. Hindi, andyan pa nagdano si baba eh. Andyan pa. Ayan po sir, nakikita ko palagi. Nasa baba pa. Okay. Hindi, nalis. Nasa itaas pala. Pag i-scroll, nasa taas po. Swipe mo lang pataas. Sis. Swipe mo pataas, andyan. Andyan po yung hagdan. Kung gusto nyo pong umakyat para tatlo tayo dito sa taas. Wala si Sis Best Friend. Ano po? Okay lang. Okay. Ang tindi ni Sis Arlene. Nagtitimripli pala siya dati. Lagi. Sis, ano ka ba sis? Single? Yung kapatid ko meron ako. Kapatid ko. Ayaw lang pumunta dito eh. Busy siya. Busy kaya pala. Busy lagi. Ito po ay yung naobserbahan ko sir. Ito palagi na lang tong labas ng labas. Ang tagal na nito. Bakit hindi natatanggal sa ko? Pa yan, marami pa yan. Yan, Hibonggo yan, di ba? Oo. May kasunod pa yan. Ang kasunod yan kay De La Rosa naman. Kay Bato. Kay De La Rosa. May isa Tolentino. pa, si Tolentino. Tingnan mo. Pagmasdan mo yan. Kaya nga po, sir, yung paano kaya nila nalalagay to sa Google binabayaran siguro nila para hindi matanggal dito Hindi ko alam eh. Ilang araw na binabayaran na.
Ilang araw na po ito nandyan eh. Tapos Yan, press release na yan. oo, tapos nakasulat Senate of the Philippines. Sa Senado po, ano ng Senado, yung gasto siguro no. Pero pera natin yun eh. Senado, pera din natin. Lahat naman sila pera natin, sir eh. Wala Di ba ba? Wala manghanap buhay mga yun. Oo, walang hanap buhay tapos ang sarap ng buhay, di ba? Oh my God. Ito po sir, yung merong ano ba yung BARM, More Cup Soldiers. Muslim Mindanao yan. Yan nandoon yung ano po to, yung barangay captain na botohan. Ngayon? Oo. May eleksyon dito, barangay captain at saka kagawad. Ano po, sir? Local. Boboto rin po kayo? Parang tinatamad ako eh. Sir, sir, huwag niyo pabayaan yung bansa natin. Yan yung power niyo eh. Alam niyo po kung sino. Barangay captain eh. Barangay captain. Kasi po yan eh. Diyan magsisimula yung nila eh. Kung kanino sila kakampi. Baka... Yang butuhan ngayon. Kabataang ba yan? Yan ang hagdanan nila papunta sa Kahit sino po, wag lang Duterte. Nasa sa inyo yung power eh. Kami hindi makaboto dito eh. Hanggang lang kami, senador eh. Papadala lang sa amin yung dito sa bahay. Kayo, national. National lang po. Piliin niyo po sir yung yung wag lang Duterte. Pero paano malalaman ng ating mga kababayan kung yung barangay captain nila ay kanino kakampi? Hindi na natin kasi kung minsan alam mo ba dito kagad-agad ang nililiga yung mga barangay captain na yan hawak yan ng mga konsehal ay mga tawag nito ng mga representative. Hawak nila yan. Kung baga sa hagdan yan eh. From itaas to pababa. Pababa hanggang itaas. Ganun yun. Kasi pagdating ng eleksyon, kinakailangan yung isang halimbawa ikaw tumatakbo kang mayor, di ba? Tumatakbo kang mayor, kinakailangan maraming kang hawak na barangay captain. Kasi ang barangay captain na yan, ang siyang magdadala sa iyo sa mga bahay-bahay o kaya kung saan sa mga sulok-sulok ng lugar mo. Lugar po, di ba? Kaya dapat yan po yung rin eh, di ba? Ingatan dapat kung yung kampi sa mga Duterte yari. Yan ang daanan ng corruption. Yan yung nasa pinakaibaba kasi, di po ba? Yung barangay captain. Ay, nako. Wala akong kapalit na pagdaldal dito. Nangangatala ako. Wala gusto umakyat eh. Ako na lang po magdadaldal. Magpahinga muna kayo. Kasi ito yung po yung natin, briefing. Yung yung pangyayari dyan sa Pilipinas. Gusto ko lang po bigyan ng komentaryo. Itong mga natin, mga news, itong kagaya nito. Government deploys more security forces for BSKE. Sa barangay nga po, di ba? Dapat po, sir, mag-eleksyon. Pero bakit, sana yung mga natin ay piliin nila talaga yung narapat na barangay captain kasi yan yung kaakampi sa di po ba, sir? Diyan sa Kongreso. Alam mo ba, Observer? Sa lahat ng pinaka-corrupt na politiko, barangay captain. Barangay captain pala. Pinaka-corrupt siya lahat. Ganun po ba yun, sir? Yung po, sir, mura lang ata yung sweldo nila eh. Di po ba? Hindi naman, sabi ko sa'yo, mga politiko rito, hindi naman yung nasaan sweldo eh.
Yung ano yung rackets nila, sir? Alam niyo po ba yung rackets ng Kasi ang Bara- barangay chairman ngayon, kasi barangay chairman ang tawag, di ba? hindi na captain, chairman na. Dati captain eh. Dati nga. Sa probinsya namin, yung captain. Yung Kapitan Del Barrio dati nga yan. Opo. Tawag Kapitan Del Barrio, di ba? Opo. May mga batuta araw, sila, di ba? Mga tanod. Nung araw, Opo. yung ano pa lang na, ang tawag pa lang dyan, Kapitan Del Barrio, Opo. pahirapan pa ang, ano, kung baga sa ano, pinipilit pa ang isang tao na tumakbong pagkakapitan del barrio. Kung baga sa ano, halimbawa tayo magkakakilala sa isang barangay natin. Tayo namin pumipili, si ano na lang piliin natin barangay kapitan del barrio. Magaling yan eh, mabait yan, ganito ganon. Ganon. Pipilitin pa natin yan, para tumakbo ng Kapitan del Barrio. Ganun pala yun. Nung bandang huli, nung dumating ng, sa ngayon, modern na, ginawa ng barangay chairman, iba na. Iba na po. Kasi, gawa na nagkaroon, mayroon ng pera eh. May pera na. May pera eh. May pera na pala. Pag tumakbo ang barangay captain ngayon, para kang para kang na rin tumatakbong konsehal o kaya mayor eh. Kasi malaking involved na pera dyan eh. Kasi halimbawa, siya nasasakupan mo. Diba? Opo. Lahat ng nasasakupan mo sa low level, sa ibabang level, sa iyo lahat yan pumupunta. Halimbawa, may gulo. Yung local gulo lang. O sa iyo yan tatakbo. Ikaw mag-aarilo dyan. Ngayon, yung mga nagtitinda sa bangkita o sa mga ano. Yun. Ikaw ang, lalo sa mga talipapa, di ba? May tompats. Oo. Pera. Sa iyo tatakbo yan. Yung pala yun. Ikaw ang namamahalan doon sa kinakailangan eh. Ang lagay ba naman eh. Kasi kaya ko nasabi yan sa iyo, observer, ganito yun eh. Ano po, sir? Tangina, nangangatila muna ko. Ganito yan eh. Nung araw kasi, nung bata-bata pa ako, mayroon akong tricycle. Tricycle, alam mo tricycle? Yung namamasad ng tricycle. Opo. Tatlo yung gulong, di ba? Tatlo yung gulong. Nakasakay na po ako. Namamasada ako, mayroon kaming pilahan doon sa palengke. May pilahan kami doon sa palengke. Ngayon, nagbibigay kami ng lagay ng parang di kami paalisin doon sa pinipilahan namin sa gilid ng kalsada. May butaw kaming binibigay sa barangay chairman. Halimbawa, ang sinatawag na butaw, halimbawa, bawat isang driver, magbibigay ng pagpalagay nating 100 piso para sa tinatawag na butaw. So lahat ng tricycle driver to magbibigay ng tig 100 para sa butaw, para yan sa kay kapitan. Para meron paalisin doon sa lugar. Pilahan namin. Ganun ba yun? Ganun yun. Dahil may pera na yun eh. Kumbaga yan, isa lang sa halimbawa ko sa iyo yan. Kasi kaya ko alam yan, gawa nung ito, dumating na napalitan nga yung barangay captain, yung barangay chairman, napalitan. Chairman naman. Pinaguhuli kami doon. Pinaguhuli kami sa pinipilahan namin. Pinaguhuli kami. Ayun pala, nagpapakilala. Ganun pala yun. Para sa kanya naman mapupunta yung ganun. Butaw na binibigay. Maraming sistema yan. Maraming katarantaduhan. Simula pala sa pinakababa, sir. Di kurakot na yung bansa natin. Kasi tamo yung pinakaibaba pa yung kabataan ng barangay. Yung kabataan chairman. Ay, marunong na rin mangurakot yan. Ganun ba? Mayroon na rin yan. Tinuturuan ng mga matatanda eh. Ganun pala yun. Doon sila kumukuha ng nila, yung mga rackets. Kabataan barangay, hawak yan ng barangay chairman. Opo.
O kung anong gawain ng barangay chairman, siyempre, yan din gawain ng Ganun pala. bata. Kung baga sa ano, Ay, kung no. anong gawain ng matanda, ginagaya ng mga bata. Inagaya ng mga bata. Kaya Ano na po? sabi sa'yo, magmula ibaba hanggang itaas, Itaas. ang kurakutan dito. Sa Pilikurak. Ay, God. Naku. Nako po. Ganun yun. Kaya Sino wala na talagang pag-asa eh. Sir, paano kaya mahuli yung mga yan? Halimbawa lang po kung naupo po si Ma'am Lenny, mapapansin niya kaya yan? Matatanggal niya kaya ang ganyang sistema? Or papabayaan niya na lang? Ano po yung sa tingin niyo? Hindi, ganito yung observer. Kung halimbawa, may doctor's appointment pala si Elisa. Hindi makaka-join sa atin. Okay lang po, nasa baba lang na siya. Di ba, mamaya, ano na lang natin tapos. Ganito yun. Ano po? Ako sa obserbasyon ko. Mm. Kung halimbawa si Leni Robredo ang nanalo, hindi man totally maalis yung masasamang gawain, paunti-unti mababawasan. Kasi ganito ang sistema dyan eh. Halimbawa ikaw, nakikita mo na ang namumuno sa iyo, nasa tamang pagpapatakbo ng halimbawa sa isang pamilya, nakita mo tatay at nanay mo, maganda ang pangaral sa inyong lahat. Alangan magre-rebuild ka. Di ba? Siyempre kung anong pangaral ng magulang mo na maganda, kukunin yung magkakapatid, di ba? Ngayon, kung halimbawa si Robredo ang nanalo, palibasa ang patakbo ni Robredo ay malumanay, hindi niya kinukuha sa dahas o hindi niya kinukuha sa puwersahan, dinadaan niya sa diplomasya, di ba? Yun yung... So, yung mga tao na halimbawa, yung mga korap, medyo magdadahan-dahan yun. Di ba? Dahil nakikita nila yung nasa itaas nila diretso ang takbo. Di ba? Kapares nung siya ang vice president. Di ba siya ang talagang may siya galing sa kuha. Na talagang malinis ang opo. Siya yung pinakamalinis na niya. Yung kay Ma'am Lenny. Na ibinigay sa kanya, di ba? Ngayon, kung yan ang mananatili lagi sa pamamahala niya, marami ang susunod. Yun nga, no, sir. Yan ang observation ko dyan. Hindi man niya makuha sa biglaan, dahan-dahan, mababawasan. Kaya lang po, sir, 6 years lang yung sa atin di ba? Si Pinoy nga natin, umayaw siya kasi napapanot na raw siya, di ba, sir? Kasi sa sobrang hirap ng sa sobrang hirap. Ganun si Robredo ang nanalo. At saka kung si Robredo ang nanalo, maraming investor na. Yun nga Kasi yung sinasabi niyo po ganyan, sir, di ba? Pag mahirap po pumasok yung mga investor sa atin pag kukurakutan nila ng ganyan. Kasi nga naman, halimbawa ikaw man to, investor ka, tiga ibang bansa ka. Bakit ikaw ba, di mo alam na kung anong nangyari, kung ano ang track record ng presidente ang presidente ng Pilipinas ngayon? Kaya nga po, sir. Siyempre. Nagre-research ka diba? Pating history pa. Bakit maglalagay ng negosyo ko ron, baka mamaya, di ba? Mahirap na. Kagaya nga sa palaran. Ganon ang nun. Pero kagaya nga po sa Okada. Pero kung si Robredo ang nanalo, palibas na magandang track record, hindi man siya mag-imbita kusang darating ang investor. Kasi nakikita alam ang track record Ganon lang yun. Ganon lang kasimple yun. Sana nga po, yung, siguro yung mga ganon sa sinabi nyo, sir, yung mga, pag gumalaw yung mga Intel, malalaman yun di ba, sir? Yung Intel ng Pilipinas, di ba?
Ito si Lady Bird, baka umakyat. Andyan po ba? Magandang gabi po, sis Lady Hello, Lady Bird. Bird. Akyat po kayo, sis. Para para tatlo tayo dito. At kami lang ni Sir Gis parang wala si sis best friend. Saan po kaya si sir, sis Lady Sino? Bird? Saan siya nakatira? Sino? Si sis Lady Bird? opo. Sa ibang bansa. Singapore yata ito Singapore siya. Maganda po doon sa Singapore. Bakit Pilipinas? Bakit kurakot na pala si barangay captain pa lang, kurakot na sa atin. Anong barangay captain? Bababa pa. Oo. Yung kabataang barangay. Ganun po ba yun? Oo. Pati, ay Kasi nako. nakikita doon sa matanda ginagaya na nila. Wala sa kanilang, hindi sila takot sa sa otoridad. Na halimbawa, may tumitiktik sa kanila. Nasa bid na raw si Lady Bird. Ako nasa bid din Nasa bed. Nakaiga na. Lady Bird. Ako nasa bid din Nakaiga na rin ako Pero mainit po ngayon yung etong mga Duterte, no, sir? Kailangang matanggal to sa natin, sa bansa natin tong mga to na dapat maubos na yung mga Duterte. Yung sabi ni Sir Toto, yung sino to? Si Sara. Naging sisa na raw, sir. Sisa. Sisa na yun si Pilipinas na parang Singapore. Lady Bird. Para Singapore. Puro. Naku. Sayang yung natin, yung nasa tao po kasi, sir, bakit ganyan? Bakit pag nasa ibang bansa naman mga Pilipino, bakit ang gagaling? No, sir, Siguro yung natira na lang dyan yung mga Hindi kasi pag ang Pilipino, pag umiri sa Pilipinas, aabutan niya yung pamamalakad na hindi maganda. Kaya pati siya ngayon, mapapasama na. Gawain ganyan, ganito rin gagawin ko. Ganun na. Hindi ka para sa ibang bansa, masunurin sila. Gawa nga magandang sinusundan nila Ay dito, ano man sundan mong maganda rito. Puro lahat Diba? Pero sir, yung work dyan, walang stress. Hindi kagaya dito sa Japan. Stressful yung trabaho dito, no? Sa atin dyan, ang sarap ng buhay ng mga tendera. Yung mga hindi halos sila stress, Parang, lang, cool lang. Chill lang sila. Ganun, di ba? Pag yung trabaho po sa ibang bansa, nako, ang hirap, no? Yun lang yung maganda ata sa atin dyan, chill. Chill ka lang. Diba? Dito sana sa Pilipinas, madali maghanap buhay relax ka lang po, no? Parang relax na yun. Relax ka lang mo. Hindi kagaya di sa Japan. Naku po, lahat ng minuto kailangan may gawin ka kasi binabayaran ka ganun po dito. Hindi ba sa iba, sa abroad? Sa abroad, lalo na sa ibang bansa. Para kang kabayo no ito. Tatlo yung pinapasok ng kumpanya Diba? Kabayo po. Blue collar job. Kabayo po, sir. Kahit pinapalitan ako noon, may nagsabi sa akin noon na may nagkwento sa akin ang trabaho niya sa US. Tatlo. Sa ganito, kasi per ora doon di ba? Po. Dito rin po, 4 oras na yan. Pag empleyado ka, buwanan kasi sweldo mo. Sa ganitong time down, nandun siya, nag-ano siya, yung nag-ano sa gasoline station. At sa gasoline station, sa ganitong oras, waiter siya. Sa gabi, ganito na naman. Basta tatlo na trabaho niya. Ang sipak po, sir, hindi alam ng ating mga kababayan doon sa Pilipinas sila chill lang sila doon, relax. Sa Pilipinas, iba.
Nakwento ko na ba sa inyo, sir? Pag kumita ng konti, Oo. pupunta na ito sa ilalim ng mangga. Yun. Sarap ng buhay yan. Buting bear. Oo. Everything yan, buting bear. Kaya inom-inom na yan doon. Ilalim ng mangga. Vitay na siya na. Ano po di ba? Tama. Talaga ang time sa gold to yun. Kaya yung sinasabi ko sa'yo, masarap talaga maghanap buhay rin sa Pilipinas. Para relax ka lang. Kaya nga po sir. Relax lang. Kita mo ako, relax lang. Haba ng buhay mo sir, di ba relax? Kaya pala haba ng buhay. Relax lang. Wala akong ginagawa. Pero nagtrabaho po kayo, di ba? Yung tricycle, sabi niyo may tricycle. Alam mo lahat ng trabaho, Gerbert, pinasukan ko eh. Bumili pa, nung matapos yung nagsawa ako doon sa tricycle eh, di ba? Bumili naman ako, taxi. Nag-taxi na naman ako. Taxi. Ilang taon din ako nag-taxi driver, 5 taon din yata. Ano po yun? Relax lang din, yung taxi driver? Oo, taxi driver ako noon eh. Siyempre, marami kang naisasakay na mga chicks, di ba? Yun pala. Chicks pala. Sir, yung uso na raw po ngayon yung Grab eh. Yung Grab, sabi nila. Ngayon na lang yan, Grab. Kasi mas safe daw po kaysa sa taxi. Nung wala pa yung Grab, wala pang lahat ng gumagana, taxi. Taxi. Malakas Pwede mong nun. Nung panahon niya yun. Nung nag-taxi ako, panahon ni Ramos. Malaki rin po yung kita nyo dati. Pag taxi. Oo, laki. Doon sa airport. Yan, eh. Doon sa airport. May tip ka pang binibigay eh. Kaya halimbawa, magbibigay ng buo, 100. O kaya 200. Yung sukula ng suklian yun. Sa'yo wala na. Sa'yo na yung sukli. Ganun. Masarap pala yung buhay nyo, sir, eh. Kaya umahaba. Hindi, yun lahat nga, sabi ko nga sa'yo. Masarap buhay nyo. Trabaho, sinubok ko eh. Tapos noon, ang huli kong trabaho, furnitures. Doon kayo kumita, di ba, sir? Sabi kasi marunong akong gumawa ng mga muebles eh. Sir, ano yung Mabini? Wala na po, di ba? Doon sa may Pasay po yun, di ba? Mabini ba Pasay? Kasi nung elementary ako Mabini, Maynila yun. Dumadaan kami doon, tapos may mga babaeng sumasayaw na yan, no? Hindi ko pa alam dati. Yung kahabaan na yun, ganito yun. Yung kahabaan ng Mabini, tsaka isa pa, diretso ng Pasay yun. Yun, doon. Diretso ng Pasay yun. So maraming nightclub dyan. Yun na, dadaan. Hindi ko pa alam, bata pa ako nun. Elementary. Puro nightclub yan. Nightclub. Bakit? Yung mga nightclub yun. Pwede, di ba hinuhuli na po yun? Hindi na pwede yung... Si Charlie Lumintra, ayaw kasi kinikwentuhan ko lang paano, dalaw na lang kami rito ni Observer Arlene. Kaya nagkikwentuhan na lang kami na ayaw mo sumali eh. Kaya nga sis, akit ka dito. Ano yung experience mo sa atin? Sabi mo dito. Tama. Dito sa Pilipinas, alam mo ba, Lady Bird, ganito pa sa Pilipinas, ikikwento ko sa'yo. Yung mga empleyado lalo na yung government employee, papasok ka ng alas 8, diba? Tapos pagdating ng 10 o'clock niyan, merienda. Meron kayo merienda, sir? May lunch, may ano yan eh. May break time. Pagkatapos, ito na pinakamatindi dyan. Lalabas niya ng mga 10 o'clock. Babalik ka siguro. Kadalasan na mga 10:30, mga ganyan. Dadaan pa yan ng CR. Magli-lipstick pa yan doon. Ganon. Pagkatapos yan, pagdating ng alas 12, di lunch. Diba? Lunch break. Magla-lunch break na yan.
pagkatapos mag-lunch break niyan, babalik sa upuan niya. Mm. Tutulog. Ah. Natutulog. Oh. Pag malapit na launa, tatayo. Mm. Pupunta ng CR, magli-lipstick, lalabas yun, halos kalating oras. Kaya yung oras niya, mga alas 2 na ulit magtatrabaho. Diba? Pagdating ng 4:30, hinto na yung magtatrabaho dahil magli-lipstick, mag-aayos na yan. Diba? Puro lipstick na lang pala. So ilang oras ang trabaho mo? Lipstick. Ganun pala sa atin, ano? Ayun, tindi rito eh. Ako sir, hindi ko na kailangan ng lipstick ko. Ito yung ginagamit ko. Yung, di ba na, nagka-crack yung ano mo. Yung ano lang, yung Nivea na yan, no, na para, pag maginaw kasi nagka-crack dito sa Japan. Yun lang, lalagyan mo lang. Sa lamig. Para sa lamig lang na yan, no. Yeah. Tapos pag uminom ka ng tubig, ayan, no, parang mapula na, di ba? Tubig. Lagyan mo ng tubig. Yung tubig mo, hindi na malamig. Malamig pa po siya. Tubig, tapos kape. Kape tsaka pinagsasabay ko po, sir. Kape tsaka tubig. Yan lang yun ano dito. Sa atin kasi sarap ng buhay, ano, sir? Puro lang lipstick. alam na binili di good. Empleyado kasi rito ng gobyerno. Time in, time out lang inabangan. Time in, time out. Galing ah. Saan po yan yung mga sa... Kaya wala asinjo eh. Okay. Yung sa ano, sir, sa mga munisipyo. Ganyan, di ba? Ganyan sila, di ba? Sa mga munisipyo na mga empleyado ng gobyerno. Pero ngayon, unti-unti nawawala na kasi nung araw, lalo na, alam mo ba yung karanasan ko, observer? Hindi po, sir. Ito, total, nagkikwentuhan na rin tayo. Okay. Nung kapanahonan ko kasi, nagtayo ako ng furniture firm. Ang mga customer ko yung Central Bank. Tindi. Yung mga lamisa at silyan yan, mga upuan yan, akong gumagawa. Ano po yung Nara, sir? Conforme siya, kasi ang gawa namin, ang gawain kasi namin as per design. Kung anong design nila, siyang ginagawa namin. Parang order made, parang ganun. As per design nga, kung anong design, yun ang gagawin. Yung Central Bank may sariling design yan eh. Yung... Yung furnitures nila eh. So kung anong ibibigay sa yung design, yun ang gagawin mo. Mukhang mahal po yung bayad sa order made, sir. Hindi, diba? may naman nagbibidding pa. Nagbibidding. Nagbibidding? Binibidding yun. Sa gobyerno kasi. Ganun. Gobyerno. Basta gobyerno may bidding talaga yun. Hindi approve niya nang walang bidding. Ilang nyo po nagagawa, sir? Ilang buwan? Conforme sa dami. Conforme sa laki. Sa laki. So, pag isang buwan nyo na sahod yun, pag magawa nyo, ganun? Hindi, yan. May kontrata yan. Kontrata. May PO yan. May purchase order yan. Nakalagay doon kung magkano amount. Ganun. Halimbawa, nakalagay doon yung mga items na ganito. Yung halimbawa, sabihin mong yung executive chair, executive desk, ganito ang presyo, ganito ang presyo. So, nandito niya sa purchase order. Naka-itemize. Maanto ng presyo. Kung magkano yung presyo ng purchase order mo, ayun, nakalalabasan nun. Halimbawa, 100,000 o 200,000. O kaya 1,000,000. Dahil ako nun, maabot ako ng 1,000,000 eh. Wow, okay. Ano yun, sir? Isang buwan? Hindi, conforme sa performance mo. Ilang kayo mo dahil may ikaw lang mag-isa, sir? Ikaw lang po mag-isa? May time limit. Ang galing, Kaya pala, ang haba ng buhay nyo, sir. Pero, yung gusto nyo kasi... Pati yung paggawaan ng pera ng Pilipinas, yung tunawan ng ginto, napapasok ko yun. Nakita nyo na po sa loob? Ang paggawa ng pera ng napapasok ko yun. Kasi yung lalagyan ng
Kasi yung lalo na yung mga barya, yung lalagyan nun na box, ay lalagyan na box yun eh. Diba, i-deliver sa ibang lugar o nakalagay sa box. Sa box yun. Wooden box. Yung ano po, yung barya. Yung papel po, sir. Nakita nyo papel. Nakita nyo rin. Nakita ko rin yan, may wooden box yung barya. Kaya sinasabi nung iba, di ba sa probinsya noon uso eh. Dito sa Maynila, pinapala yung pera. Totoo yun, dahil ang barya doon sa paggawaan, pinapala eh. Pinapala to. Ngayon yung box na yun, kaya nakakapasok ako roon, yung wooden box na nilalagyan ng barya, ako ang gumagawa. Yung pala yun. Oo. Ay di, sir, hindi kayo mawawalan ng trabaho kasi box yun ng ano. Di ba? Ikiluhin yan. Malalaman na rin yan kung ilan ang laman eh. Kikiluhin Kiluhin mo na yung box tapos kikiluhin yung ilalagay. Ganun yung ginagawa. Magkano laman ng box. Ay, ano pala kayo sa gobyerno pala nga ano nyo, sir eh. Trabaho nyo eh. Parang ganun na yun eh. Kontraktor kayo ng gobyerno. Hindi, sa Samanpalad. Observer, hindi ako nagtagumpay eh. Bakit? Hindi, palutang-lutang lang ako. Relax lang, ganun. Hindi, kung ang ibig kong sabihin, hindi ako talagang kumaitaas. Andun lang sa level na, hanggang sa napatapos ko yung mga anak ko. Hindi, pero hindi sir, ako umangat. Hindi pa ba kayo angat, sir? Hindi, sa time na yun kasi, alam ko hindi ako umangat eh. Doon sa trabaho. Hindi ko na-maintain. Di ba? Hindi ko na-maintain. Pero hindi na kailangan, sir, di ba? Hindi na kailangan. Di ba? Dahil kung baga sa yung napatapos kong anak ko, siya na humalili. Yun yung nagpatapos sa kanila, sa anak niyo. Yun yung nagpatapos sa kanila. Kaya sila na ngayon ang bahala sa akin. Kaya nga po, sir, di ba? Kaya patawa-tawa na lang ako. Kaya. Pero sana, sir, mga kababayan din natin eh. Tuloy sila Lady Bird. Pero si Lady Bird, alam na alam din, no? Baka saan kaya siya nagtrabaho? Government. Noong nag-intern ako, nakita ko how they work. Ayaw ko na. Ayun. Ganun sa eh. Pero, sir, pwede ka palang umano ng pag contractor ka ng gobyerno, may bidding pa pala. May bidding yun. Kung sino yung pinaka... Magaling ako mandaya dyan. Kaya siguro sa loob-loob ko, kaya nga sabi ko siya, Gerbert, kaya hindi ako bumulusok pa, tapos nasa level lang akong mandaraya ako eh. Ganun po mo, sir. Marunong yung mandaya eh. Yung yung presyo, ganun. Hindi, bukod doon, nagbibidding, alay sa bidding, dinadaya ko yun. Paano po madaya, sir? Kakunta ko yung, alam mo naman yung tao ng gobyerno, mga kurap yan. Di ba? Suhulan mo lang yan, papayag eh. Ganun pala. Ang ginagawa ko ganito. Kasi 3 bidders lang pwede na eh. 3 lang kayo. 3 lang, pwede na. Sa kanila ko rin nalaman yun eh. 3 pwede na. 3 pwede na. Ang ginagawa ko, kukuha ako ng mga letterhead nung kaibigan kung may furnitures din. Tapos sa iba, kikuha rin ako. Bali 3 na kami. Ganun ako lang yung... ang gagawa noon. So siyempre, paglabas ng bidding, ako panalo. Okay. Pero ako lang gumagawa noon. Ikaw lang gumagawa. Tapos binibigyan niya na lang sila ng nung bandang huli, nabuko ako eh. I know. Kaya na sinasabi sa'yo, kaya hindi ako umangat eh. I know. Nabuko ako eh.
Ibig sabihin yun, sir, ano pala sa atin, sa gobyerno natin, yung wala, kurakot talaga. may ano pa nga, alam mo ba sa gobyerno natin, may labanan pang ganito. Ano po? Tinatawag namin na ghost delivery. Ano yun, sir? Hindi ko alam yun. Ghost Kunyari, delivery. may diniliver ka pero wala. Merong ganong racket? Oo. Tawag dyan ghost delivery. Ang ano dyan, ang labanan dyan, 40-60. Oh my God. Ano yun, sir? Yung 40 sa amin, 60 doon sa mga opisyalis. parang PDAP din na yun. Parang PDAP scam. Parang ganun. Kakita mo lumalabas yung kay Napoles, parang ganun yan eh. Marami kami sistema noon eh. Marami ang kalukuhan na alam eh. Oh my God, sir. Kaya kinakailangan magaling ka sa magaling kang makiharap doon sa mga, lalo na yung mga opisyalis ng Armed Forces. Armed Forces. Po. Kasi dating tinatrabaho ko noon, nung araw yung PC ba, Philippine Constabulary. Kaya lang ngayon, binago na, PNP na ngayon. Nung araw, Philippine Constabulary. PC. Yan ako kumukuha ng mga kontrata. Ano naman po yung ginagawa nyo? Baril? Yung ghost delivery. Kunyari, may PO ako. Ang PO ko ganito, ganon. Ngayon, iikot ko lang ngayon doon sa dapat pumirma o sa mga hanggang sa kunyari, may tinanggap siya sa warehouse. Diba? Pero wala yun, ghost yun. Ano po yung produkto? O kung ano nakalagay sa sa PO, sa purchase order. Ganun pala yun? Pero wala. Kapag halimbawa, nakalagay doon sa purchase order mga swivel chair, sofa, or kung ano-ano. Kunyari, nag-deliver ako. Kunyari, may tumanggap. May resibo. Pero wala naman yung produkto. Kompleto resibo. Gano'n. Iikot na ngayon yun. So, pero sir, ibig sabihin, wala kang So, ibig sabihin, tama po yung sinabi ko, sir. Kahit mawala na yung confidential funds na yun, meron pa rin talagang malulusutan niya. Alam mo, masyadong magagaling ang yung mga dito sa gobyerno, magagaling sa ganyan. Sa ganyan sistema. Sa ganyan sistema. Ngayon ang ikot noon, pag ikot na noon, pag oras na nasingil mo, kinakailangan balikan mo sila. May kanya-kanya sobre. Ganun pala yun. Ganun. May kanya-kanya sobre. May kanya-kanya sobre yun. So... ang sobre noon, conforme sa ranggo. Sa ranggo nila. Nako, meron din pala sa... Typist ka lang. Typist ka siyempre naman. Pati typist kumikita. Kumikita yung type. Pati kumikita. Parang custom. Parang custom. Sir, hindi yan paano natin sila mahuli, sir? Di ba sa lang, yung SALN o kaya sa lifestyle check, di ba? Sa ngayon sa mga modern ngayon, mukha yata ngayon ko. Hindi ko na alam. Yung panahon namin, ganyan. Pero sir, sa di ba, lifestyle check mo mahuhuli. No? Tsaka sa SALN. Tama, sa lifestyle check. Kasi, kung totoosin mo, halimbawa, isang general, magkalang kinikita niyan. Kaya nga, no? Hindi naman kalakihan. Pero alam mo kung saan nakatira yan. Sa mga plus subdivision. Sa pangunahing subdivision nakatira yan. Mga mansion ng bahay niyan. Kwentahin mo ngayon yung sinisweldo nun. Kaya pala ayaw. Politiko, bakit politiko ganun din. Lifestyle check mo, hindi papasa mga yun. Kaya nga po, sir, no? Kaya ayaw nila dapat gawing mandatory yan. Lahat ng nasaan, di ba? Kailangan taon-taon po chine-check sila, no? Yung lifetime nila. Kailangan po dapat mandatory, no, sir? Kasi pag talaga hindi... madali. Tsaka yung SALN. Ano nangyari na po sa SALN?
ang salin hanggang ngayon, di pa rin ang gusto mangyari ni Martires na hindi pwedeng ilantad. Hindi ba si Martires may gawa noon? Oo, hindi. Ano yung meaning nun, sir? Pag yung salin na yun, hindi pwede ilantad. Ano yung meaning nun? Hindi po ba? Hindi, kasi ilalagay mo lahat-lahat ng mga asset and liabilities mo ron. Oo. Kailangan niya po, di ba? Yun yung, kaya nga po, sino yung gumawa niyan? Siya rin? Hindi, dati naman na dati naman, available lang sa salin na yan, na ipapublic yan. Ay nung pumalit si Martires, binago niya. Ginawa niya ng memo na hindi na pwedeng hingin. Pwede nang... So, ayun lang po yung para mahuli sa atin yung kurakot, di ba? Andiyan na yung COA. Tapos dapat lifestyle check. And then salin, di ba? Yan lang, huli na kagad yung mga kurakot, di ba, sir? Oo. Mahuli na. Tsaka yung mga yung kagaya ng sinabi nyo kanina, produkto, tapos wala namang di ba? Yung ghost delivery. Ghost delivery. Ganun. Ewan ko ngayon. Kung lumulusot pa yan. Ay di, sir, mayaman talaga pala yung Pilipinas. Mamayaman ng Pilipinas. Kasi gaano kinila kakurakot, meron pa rin, hindi pa rin tayo nagbabankrupt yung bansa natin eh. Alam mo ba kung mahina-hina lang ang Pilipinas, matagal ng bagsak ito. Ilang presidente nang gumahasa dyan. Kaya nga po no, sir. Siguro talo pa natin yung Japan. Pisan mo kay Marcos, di ba? Oo po. Todo-todong gahasa ni Marcos doon. Sumunod kay Marcos si Core. Walang gahasa ron. Dahil din naman ang kurakot yun eh. Pero yung sa baba niya po, Ramos. sir, yung sa baba niya nangungurakot. Si Core hindi, pero sumunod kay Core noon kay Ramos. Nangurakot yun dahil mga bataan niya, pati siya nangurakot din eh. Kaya Aquino walang kurakot, pero mga bataan niya mayroon. Yung pala yun. Si Ramos. Sumunod kay Ramos si Estrada. Estrada. Hindi ka takot-takot na kurakot din nangyari doon. Yung waiting daw. Ano yung waiting? Pagkatapos si Arroyo. Alam mo na yung kwento ni Arroyo. Kaya nga po. Ilang bilyon ang nawaldas nun. Nako. Pero saan ka ang Pilipinas nakatayo pa rin? Kaya nga po, sir. Siguro sinundan ni Duterte. Sinundan ni Pinoy. Si Pinoy po. Medyo naglaylo ang kurakutan. Pero may kurakot pa rin. Yun may hindi nawawala. Pinoy eh. Nasundan ngayon ni Duterte. Yun ang matindi. Yung matindi. Pero nakatayo pa rin ng Pilipinas. Kaya nga po, no? Hindi na mo kayamanan yun. Ang tindi ng bansa natin. Talo siguro natin yung Japan, sir? Kung walang ganyan, Ay, kung walang kurakot ang Pilipinas. Pati Singapore, talo natin. Hindi, kung walang kurakot, dahil natin yan, Singapore na yan, yung na yan, dahil. Pati Japan, siguro. Kasi, ang yaman ng Pilipinas eh. Kaya nga eh. Ay, nako, sayang yung natin. Bakit ganun eh? Wala. Kasi sir, wala tayong makurakot eh. Kasi nung araw, wala. Marcos ang presidente, marami na sa Pilipino noon ang nangarap eh. Na talagang aangat ng gustong Pilipinas. Gawa ng ganito yun eh. Si Marcos noon, lahat ng halos yung Petron. Po. Gobyerno yan eh. Pag-aari ng gobyerno yung Petron eh. Pagkatapos mayroon ng gobyerno noon ng paggawaan ng bakal. Po. Yung National Steel. National Sa Steel. Iligan. Meron pala tayo noon dati, no? May paggawaan ng bakal noon. Kaya marami nang nangangarap na medyo maging industrialized na yung Pilipinas. Industrialized yung Pilipinas. Ay, umiba ang ihip ng hangin nung umentra si Imelda eh. Yun pala yun. Lahat ng kinikita nung mga tinayo binili at pag-aari ng gobyerno, kino-convert nila, ginagawa ng foundation. Ganun pala yun, sir. Dito sana meron na dapat made in the Philippines na.
Dahil lahat ng Kotse. kinikita ng mga pag-aari ng gobyerno, Mm. kinukuha na nilalagay na sa foundation na sinasabi. Nako. Kaya nung Yung- umalis si Marcos, pumalit ngayon doon si Ramos, kaya na tinagurian nilang Buy Binta. Binibenta kasi niya ng lahat yung pag-aari ari-arian. ng gobyerno, pinagbibili ni Ramos lahat. Pati yung National Steel. Parang Kasi loge na, hindi na kumikita eh. Para sir, napapansin ko malas yung bansa natin, ano? Malas sa naiupo natin na ano, na Palagay ko. Kasi dapat na napatid na yan nung pumasok si Aquino eh. Yung kaso mo nung naging presidente si Aquino, napasukan din ng mga kurap na tao eh. Kasi ang administrasyon ni Aquino, napasukan din naman ng mga tiwaling tao eh. Tsaka sir, yung mga Kaya dynasties dapat eh, no? Diba? Ang yun yung nagpapasira sa... Kasi hindi rin alam ni Cory Aquino yun eh. Alam mo ba kung halimbawa eh, marunong lang talaga itong kung mayroon lang nag-advise kay Cory Aquino. Cory, opo. Nung, di ba, revolutionary government yan? Opo. Lahat ng sangay na, lahat ng ng gobyerno nun, hawak na, pinalitan niya lahat eh. Puro ay sila ang pinalit eh, di ba? Opo. Lahat nun siya ang nasusunod dahil revolutionary government eh. Lahat siya ang, kumbaga siya ang makapangyarihan sa lahat. Wala na ibang pinagdadaanan. Wala man lang nag-advise kay Cory Aquino na yung kayamanan ng Marcos, i-elite niya na lahat. Hindi na itadaan sa due process. Dahil revolutionary government naman siya eh. Wala na magki-question sa kanya eh. O nakuha mo? Kaya nga po, no? Pero, paano po yung meron ba talaga silang kayamanan? Dinaan pa siya due process, yung PCGG. Yung... Yan ang nangyari. Hindi na nakuha. Na kung totoosin noon, nung revolutionary government pa, kayang-kaya nang kunin. Wala nang due process. Ayun pala yun. No. Mayaman talaga. Nalaman ko ngayon, mayaman talaga yung bansa natin. Mayaman ang Pilipinas. Na ano lang talaga, lapastangan ng, di ba yung kurakot na. Ngayon, sa huling pagkakataon, mayroon na naman siya ng papasok na magandang kapalaran ng Pilipinas. Opo. Nadaya na naman. Yun nga. Di ba? Kaya sabi mo eh, minamalas yata Pilipinas. Malas nga po ata tayo, no? Sana maswerte naman tayo kasi sa next. Kasi kung halimbawa si Robredo nanalo, palagay ko gagandang takbo ng Pilipinas. Siguro nga po, no? Baka maraming investor na pupunta dyan sa bansa natin. Nakikita mo naman sa pagkatao ni Aquino, ni Robredo eh. Kaya nga po, no? Di ba? Hindi plastic. Hindi pagkukunwari. Lahat, siya eh. Kaya po parang nawawala yung yung motivation ng mga Pilipino bumabagsak, no? Kumbaga siya, parang nawawala yung direction. Hindi alam ng mga Pilipino ngayon kung saan pupunta. Kaya nga po. Ito naman, tapos meron pa tayong mga traidor dyan sa bansa natin, di po ba sir? Yun pa, isa pa yun. Ang dami nila. Ang dami. Ganyan. Tapos, marami sila ba? sa Senado, ang dami. Doon sa vlog ni doon lang sa vlog ni Christian kanina. Ba, ang dami doon. Pinalalabas niya na tayo may kasalanan eh. Kaya nga po. Sabi nila eh. Kayo ang nandiyan dyan, siyempre haharangin kayo. Ngayon, pag nabangga kayo, magagalit kayo. Kita mo katwiran yun. Kaya nga po, sir. Para po sa akin, na yan, tirahin na nila yan. Di po ba, sir? Hindi, nag-comment nga ako ron eh. Ang sumasagot Sino si po? Pangilinan, si Blantucas. Ang comment ko ron, ganito. Dapat sampulan na yan natin yung Chinese Coast Guard.
Oo. Habang nasa loob ng ECC, Oo. yung Exclusive Economic Zone Economic natin, zone. ECC, Opo. EEC, EEC. pasabugin yung barko nila. Mm. Habang nasa loob ng teritoryo natin, Mm. para palabasin natin trespassing sila. Oo. Para magkaroon ng sample. Oo. Para yung sa Vietnam ba yun? Sa Indonesia. Tinatawag nila. Oo. Oh. Oo. Hindi, Para sir. kung may medyo matao ng China, ba may sipagot? Ano daw po? Kasi parang act of war na rin yun. Sa bagay talagang act of war na yun. Oo. Hindi, sir. Kasi pinasabog mo ng ganun, di ba? Talagang act of war na yun. Ikaw, wala tayong choice eh. Oo. Kahit ilang taon na puro protesta tayo. Oo. Ilang taon na binubuli tayo. Di ba? So dapat sa ngayon magising na tayo. Oo. Bigyan Pero, natin sir, medyo matinding paninindigan. Kung Ay, halimbawa ito- ako foreman andyan namin yung Mutual Defense Treaty natin eh. May Pero, katwiran tayo, nasa loob sir, ng teritoryo natin yun eh. ito po yung pananaw ko. Dapat, yan po yung sa'yo, di ba? Ito po yung sa akin, ha? Sa'yo. Dapat, yung sa akin po, yung mas maganda po kaya siguro na, di ba ngayon, commercial ship yan, yung mga private po, di ba? Gawin na nilang barko ng Navy. Alisin na dyan yung mga Coast Guard tsaka yung private ship na yan, no? Navy na lahat kasi Navy operation yan eh. Ano yan eh, military operation yung Sierra Madre. So tanggalin na yung Coast Guard, diretso na lahat na mag-resupply yung barko ng Navy natin. Tingnan natin kung ano gagawin ng China. Pag inano pa po nila yung military natin, diyan na po tayo mag-react, no? Kasi military na yan eh. Kasi halos the same. Kasi ginagawa po kasi sir, iba po pag nilapitan nila yung military. No, kaya nga po 'di ba, ano pa lang 'yan eh, Coast Guard tsaka yung yung private ship yung commercial ship. Di po ba? Yung dalawang barko na pinapalapit doon sa Sierra Madre. Ngayon kasi kaya na sila gumagamit ng maliit na bangka, na barko. Para makadikit doon sa pero meron din po tayong barko ganyang kalaki ng mga Navy na talaga. Barko ng Navy. Meron po tayong maliit, kalos kapareho rin 'yan. Kaya lang nakasulat Navy. Yun na lang yung kung alin ang pwedeng makadikit, ang siyang gagamitin. Pero barko na ng Navy at saka yung pati yung mga personnel Navy na rin. Tanggalin na yung mga civilian. Ayun, kagaya ng Coast Guard. Ini-escalate kasi ng China yung tactics nila. Ano na rin po tayo, siguro meron tayong karapatan na Navy na lang yung tanggalin na hindi na Coast Guard ang mag-resupply at talagang malaki ang karapatan natin dahil nasa sakupan pa natin yung kinalalagyan nila eh. Kaya nga po kaya dapat na lang Navy na lang natin. Tingnan natin kung ano yung gagawin ng China. Siguro hindi nila, pag ginalaw nila Navy na yan doon na tayo mag-react. Bigyan natin sila ng isa pang hakbang, parang cushion po, no? Eto, ginagawa nyong binangga na tayo. Ngayon, Navy na ipadala natin, wag na tanggalin na yung Coast Guard. Kasi pag diretso po natin silang titirahan, ako board na, magirahan na yun. Bigyan pa natin silang isang palugit, no? Pag Pwede. Yung Navy na lahat ngayon, kasi ayaw nila makinig Ayan, inaano na nga natin, 'di ba? Coast Guard na nga, 'di ba? Tapos sa civilian ship yung pinapadala para hindi sila ano nga tawag dito? Ma-offend, 'di ba? Tapos binabangga na tayo. Ngayon gawin ng gobyerno natin Navy na lahat kasi military operation po 'yan, Marines po nandiyan, naka-station diyan sa ating Sierra Madre. So, natural lang po na Navy rin yung dyan, mag-resupply. Yan yung ano natin, ihagis natin yung bola doon sa China. Tingnan natin kung anong gagawin nila. At sila nag-escalate Di po ba? Maganda rin suggestion yun. Di po ba? Parang mayroon pang kusyon na isa. Sige, pag yan na Navy namin, galawin nyo.
Tingnan natin kung ano mangyari. At least, ibabato natin sa kanila ngayon yung bola. Ayan na. Sunod na dyan, MDT na po. Pwedeng activate. Bibigyan natin sila ng isa pang palugit. Ayan. Pag ginalaw pa nila yung Navy natin, ayan na. Pwede na tayong i-activate natin ang MDT. Hindi po ba, sir? Ngayon lang pwede na. Kaya nga po. Pero bigyan pa natin ng meron pang ganong option si parang option lang po ni Marcos. Kasi marami alam ko ilalatag yung option dyan sa kanya. Mahirap din ang dahil kung minsan nakakapikon kaya nga po. Yan mas magandang move ng Pilipinas, no. Sasabihin nila, malalaman ng buong mundo, ito kasi binangga na tayo kaya Navy na. Kita mo yung ibang bansa, Opo. nag-aano na sa atin, sila pa unang nagre-react kaya nga po, sir, di pero ba? tayo wala. Dapat kung halimbawa sa ibang ano yan baka nagkaroon ng pasabugan na yan dyan kaya nga po, kung ano yan ano tawag dito, kung yung Indonesia pinasabog na yung mga barko na yan ng pati maritime. Hindi, dapat yan sampulan yung milisiya, yung barkong mangingisda nila pag pumapasok sa dapat yun ang pasabugin. Kasi sir, ng Indonesia noon yung mangingisda wala nang paligoy-ligoy. Navy na natin ipa-resupply dyan. At pag ginalaw nila, alam nyo na, di ba, sir? Wala nang paligoy-ligoy. Isang ano lang yan para tapos na yung kung ano-ano pinagagawa ng China na yan. Ewan ko yung mga tactics nila bulok. Di po ba, sir? Wala na yung tanggalin nyo na yung mga Coast Guard. Diretso na. Navy na yung mag-resupply. Tingnan nga natin kung ano gagawin ng China. Nasa kanila yung bola. Pag ginalaw nila, ayan, last warning na natin sa kanila. Di po ba, sir? Mas maganda. Last warning na yan. Ito yung, di ba, binangga nila yung Coast Guard. Okay, pagbibigyan natin. Ito na, pero Navy na yung ilalagay namin dyan. Ipaparesupply namin, Navy ship. No? Ito na, last warning namin sa inyo, China. Ayan na, Navy na. Sige, ano gawin nyo? Kayo na bahala kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo pang ipa-escalate yung issue dyan sa ating sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Di po ba, sir? Mas magandang moves po yun. Kasi magulo. May mga civilian ship, may mga Coast Guard, ano yan ano natin yan? Marines yun nandyan, tsaka barko, Navy yung Sierra Madre. Di po ba, sir? Dapat yung magre-resupply niyan kabaro nila, Navy din. Yan na nga, pinabigyan na natin yung China, pinapadala natin Coast Guard lang tsaka yung civilian ship, no? Para hindi sila ma-offend. Tapos ganyan ginagawa nila, gawin na natin yung dapat gawin natin para makita nila hindi na tayo naglalaro, no? Kasi akala nila nakikipaglaro tayo sa kanila, no? Pag ilagay mo ng Navy diyan, malalaman nila hindi na nagbibiro yung Pilipinas. Sunod na dyan, gera. At least nasa atin yung bola. Binato natin sa kanila yung bola. Hindi po ba, sir? Yan po yung mas magandang moves. Sana dapat ganyan yung gawin ni ng ating presidente ng Pilipinas. Di po ba, sir? Isang option lang po yan. Doon si Christian, isa-suggest ko yun. Kaya nga po, di ba, sir? Kasi ayan, magulo. Tapos ayan na. Ngayon, message natin sa China, hindi na kami naglalaro. Ayan na, di ba? Kaysa naman diretsohin natin silang tirahin. Ano na po, 12 na pala, no? Tapusin na po natin to, sir. Paalam na tayo. Ito, nagpaalam na ako sa mga nandyan Iwan ko kung andyan pa sila. Meron po, anim. Good night na po sa lahat. Good night na po, Sir Gis. Thank you po sa mga nagpunta. Good night po, Sir Gis. Thank you po. Okay. Okay, thank you. Maraming salamat po sa mga nagpunta. At magandang gabi po sa inyo lahat.